Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Mga hentil, yamang ako'y apostol ninyo. Pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pakakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nawala ang pag-asa ni Pablo para sa kanyang mga kalahi at kababayan na mga Hudyo. May pag-asa siya na magkakaroon din ng pagbabago ang mga Hudyo. Dahil sa tinanggihan nila ang magandang balita at ayaw nilang tanggapin si Jesus, kaya si Pablo at ang mga kasama niya ay pumunta sa mga hintil na mas bukas sa magandang balita. Kaya ang kasalanan ng mga Hudyo ay naging biyaya sa mga hintil. Sana naman kung makita ng mga Hudyo ang pagtanggap ng magandang balita ng mga hintil, mainggit sila sa kanila at tanggapin din nila si Jesus. Hindi nagbabagong isip ang Diyos tungkol sa kanyang pagtawag sa kanyang bayan. Ang mga Hudyo ay bayan pa rin ng Diyos, kaya ililigtas pa rin niya sila. Hinayaan ng Diyos na ang lahat ay maalipin sa kanilang kasalanan upang ipadama sa lahat ang kanyang habag. Ang mga hintil ay nahulog sa kasalanan sa kanilang pagsamba sa iba't ibang Diyos at di nila pagkilala sa iisang Diyos. Ang mga Hudyo ay nagkasala sa hindi nila pagtanggap sa binadala ng Diyos na maging Mesiyas. Silang lahat, Hudyo man at hintil, ay nangangailangan ng patawad at habag ng Diyos. Kasi lahat sila ay nagkasala. Tulad ni San Pablo, huwag sana tayong mawala ng pag-asa sa kaligtasan ng mga tao, lalong-lalo na ng mga matitigas na ulo. Mas malakas ang habag ng Diyos kaysa katigasan ng puso ng mga tao. Minsan tayo ang nagiging hadlang sa pagbabalik-loob ng iba. Ang buong paniniwala natin na masama na ang iba, na wala na silang kakayahan na magbago, ay maaaring maging dahilan na hindi na natin sila binibigyan ng pagkakataon na magbago. Binabaliwala natin ang mga hakbang ng pagbabago nila at hindi natin ito pinapansin. Huwag sana nating baliwalain ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang mga tao. Sa totoo lang, tayo ang ayaw magpatawad at hindi ang Diyos. Ang ating pananaw tungkol sa iba ang hindi nagbabago at hindi ang iba.
Bigyan mo kami, O Panginoon, ng pusong dakila na handang tumanggap sa iba, kahit gaano pa man sila kasama. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.